A day of my life as sa pulubi pero nakatira sa farm na taga Kantili pero walang kuryente. So ayan na nga mga Jomega at mga friendship. So ito po yung ganap nung Sunday. So Sunday na Sunday, walang kuryente kaya humanap kami ng paraan para naman kami ay makapag-relax. So ayan, sa umpisa, naglagay lang kami ng tent sa ilalim ng puno. Tapos hanggang sa yun na nga, nag-usap-usap kami kung anong kakainin namin. Umabot na kami sa punto na yan, gusto na naming akyatin yung mga niyog dyan kahit hindi sa amin. Para lang manguha ng buko kasi nga, 'di ba, init na init. So ayan, sa sobrang init ay nagsasayawan yung mga baliw. So ayan, hanggang sa napag-isipan namin na magluto na lang kami kasi nga 'di ba magtatanghali na rin naman kaya uumpisa na kaming mag-prepare ng pangtanghalian. So habang yan nagpe-prepare kami, itong isang to taghahanap naman ng mangga, ewan ko parang naglilihi ata tong batang to. So ayun, kumuha na ako ng tanglad kasi ang nangyari po niyan, Sunday na Sunday, yung tatay ko at yung mga tsuhin ko galing sila sa dagat kasi meron silang ano bang tawag doon? Hindi naman yung lambat pero dito sa probinsya namin tinatawag yung bobo. So parang gawa sa kawayan na inilulublob nila sa ilalim ng dagat tapos sa susunod na linggo nila kukunin tapos may mga isda. So ayan na nga, nakauwi na sila at kahit papano meron silang nahuli. So hindi karamihan pero enough na para mabusog kami. So kumuha na ako ng tanglad kasi unang-una gagawa kami ng tinola at dahil kulang-kulang yung mga rekado namin, kung ano lang yung available sa paligid, yun lang yung gagamitin namin. So, nagumpisa na silang ng pangsahog hanggang sa itong isa naghahanap ng malunggay. At sa sobrang taas ng puno ng malunggay, yun, hindi na kami nakakuha dyan. At ayun, tinignan na lang namin yung mga tanim na lansones. So, napakaganda. Parang drafting po yata yan. So, yan na yung ibang mga nahuli na isda. So, yan yung tsuhin ko at yan, naghihiwa na siya ng para pang tinola. At yung natitira naman is iuulam namin sa susunod na araw kasi meron pa ring isa doon na iihawin. So yan, kumuha na kami ng malunggay dito sa kabila. Malalaki kasi yung puno ng malunggay nila. Subutin na lang at meron pang naaabot. So yan, tinagana ng aking pinsan at para makakuha na siya ng malunggay. So yan, buti na lang at na pakinabangan din ng laki ng katawan. So ready na ang ating mga ricado. Merong pang pasarap, merong pang paalat at merong pang pabango. So sumpisahan na namin sa malunggay at habang nandyan yung malunggay, nilagyan namin ng dahon para naman malinis-linis tingnan yung lamesa. So nagtulong-tulong, ayan pala yung mga pinsan kong mga magaganda, maliliit kong pinsan, nag-umpisa na silang anuhin yung malunggay. Ano bang Tagalog nung hagpatin yung malunggay? Basta yun, pinagtatanggal nila yung malunggay dun sa daon. At dahil nakakuha na siya ng malunggay, yan, relax na sila. Tumulong na rin ako para mas mapadali kasi medyo mabagal tong dalawang to eh. Anong oras na yan? Mag-aalas 11 na. So yan, kwento-kwento muna. At yung isa naman is busy na sa siga ng paglalagyan ng lutuan. So, yan, nag-umpisa na silang magpabaga para dun sa iihawin at nilagyan na ng tubig yung para sa tinola natin. So, habang naglagawa kami dyan ng kung anong lulutuin, nagbibisi-bisihan. Ito namang isa, ewan ko anong nasa isip nito, pinagdiskitahan tong biik kasi gusto nilang litsunin na lang daw hanggang yan. Ayan, sinakay pa yung anak ko, muntik pang mahulog. At ito na yung isda at meron pang bonus na crab. So, ayan, merong alimasag. Parang ang taba-taba niya tingnan dyan. Pero nung naluto, hindi naman siya ganun ka malaman. So, yan, nilagay na yung mga ricado. Sabi ng tsuhin ko is, unahin daw yung ricado para daw mas malasa yung lulutuin. At yan, naghiwa-hiwa na ako ng pangpadagdag dyan sa sausawan natin. So, una, nilagyan namin ng bawang at ito, ready na yung sibuyas. And then, nilagyan din namin yan ng iba pa. So, ayan, kumulo na rin sa wakas at yung tinanggal yung tanglad kasi okay na daw yan. So, nilagay na yung crab at saka yung mga isda. So, medyo matataba at masasarap na isda yan kasi hindi yan madugo at isdang fresh na fresh talaga galing sa dagat. So, yan, mapapasabak na naman tayo dyan. So, ayan, at naluto na rin yung ibang isda. Ayan na yung natira, yung medyo malaki. Tapos yung maliliit na luto na rin. So, handang-handa na yung sausawan at ayan, medyo maanghang na. So, kumulo na rin at ayan, nagkulay orange na yung crab. Kanina medyo maano-ano pa. Tapos tinikman ko, wala pa palang timpla. So, ayan, tinimplahan ko na, nilagyan ko na ng pampasarap para sumarap.
'Diba? O, nilagay na yung malunggay para mas lalong sumarap at sa kakahalo ko ako ang sumarap. Charis! At dahil malunggay lang naman yung nilagay natin, so maya-maya inihain na namin yung niluto namin kasi madali lang namang maluto yung dahon ng malunggay. Tapos yan, niready ko na yung pangpaanghang sa ating sausawan para habang kumakain is mapapahuha talaga tayo. And then, nilagyan na rin namin ng kalamansi yung sausawan kasi hindi naman talaga kompleto yung sausawan pag walang kalamansi, 'di ba? At dahil nakakuha sila ng mangga, ayan, super asim yung na mangga yan yung native na sobrang asim talaga. So yan, habang inihiwa yan ng naghihiwa dyan is napapalunok-lunok ako. Pero hindi talaga ako tumikim dyan kasi tingin-tingin ko pa lang talaga sobrang asim. Pero naubos mo yan kasi dadalawang piraso lang naman yung nakuha nila nung araw na yon. So naubos din kasi ang dami namang kumain. At yan, habang nagluluto kami dyan, naghahanda ng lahat ng dapat ihanda, naubos na yung juice namin sa kakainom nitong batang to. Hindi kasi namin napansin na yung juice pala paubos na niya. So ayan, hindi pala kontento sa juice at kumuha pa talaga ng mangga. At ayan, tinikman pa talaga niya. So ayan, hindi maipinta yung mukha kaya yun, lumipad ang mangga. So pagkatapos niyan, ayan, inihain na at ilalagay na namin sa lagayan yung mga niluto namin para ready nang kumain. So ayan po yung crab natin at halos hindi magkasya sa isang, ano bang tawag dyan? Mangkok o mangkok palang tawag dyan. So isang crab lang ang nagkasya sa isang mangkok at nilagay na yung mga sabaw-sabaw para kainan time na. At pagkatapos niyan, ayan yung isda na matataba, nilagay na rin yan sa isang lagayan. Ayan, sobrang sarap at malasang-malasa. Medyo matamis-tamis talaga yung isda sa dagat, no? Lahat naman ng isda galing sa dagat, pero yung mga ayan, nahuhuli sa yung malalalim na mga lambat, yung kakaibang isda ba, ang tawag ba doon? Isdang bato ba ang tawag doon? So, kakaiba talaga ang lasa niya kasi medyo manamis-namis siya na ewan ko, basta iba siya dun sa regular na isda na lagi nating nabibili sa palengke. At medyo mahal ang mga ganitong isda, no? So, ayan, ready na. Ayan na yung inihaw natin. Ayan na yung sausawan. At ready na rin. Merong kamatis. So, nagtatawag na kami dyan kasi nag-aantay kami nung kanin. Hindi pa kasi naluto na. Unang naluto yung ulam kaysa dun sa kanin. So, habang nagluluto at nag-aantay, kain-kain na muna sila ng mangga at ayan, dumating na rin yung kanin namin. So, yan, at umpisa na nilang tinanggalan ng paa yung crab kasi akala nila madaming laman. So, sabi ng tsuhin ko is mamartilyuhin niya kasi medyo matigas naman talaga yan. Hindi yan kaya ng ngipin. Siguro kung merong maglalakas loob na gagamitan ng ngipin yan, baka yung ngipin niya baka matipak lang. So, ayan, at inano na ng martilyo, kaso pa nung pinubuksan na siya, walang masyadong laman. So, sabi ng tsuhin ko is hindi daw mataba yung crabs. Kung titingnan mo siya, parang malaki pero hindi siya healthy at hindi mataba. At dahil ready na ang kanin, ready na rin ang mga kakain. So, ayan, kanya-kanya na kaming sandok dyan ng makakain. So, inuna ko talaga yung inihaw na isda kasi yun talaga yung hilig ko. Tapos kinuha ko yung isang paa ng crabs para kahit papano, kahit walang laman is meron ako makukot-kot. So kanya-kanya na kaming sandok dyan at pagkatapos yan kanya-kanya kami sa gilid at yan kainan na. So yan, sinisip-sip ko pa yung paanga ng crab kasi nga merong sabaw at saka malasa naman talaga siya. Sobrang sarap. At yun lang for today's video. Kain po tayo. Bye!